Dito sa video na 'to pag-usapan naman natin ay papaano mo mabi-build yung inner pages ng website mo, 'no. So, sa previous video pinag-usapan natin papaano ka makapag-build ng homepage, 'no. So eto, basically ito yung pagpunta nila dun sa URL or sa domain mo, dun sila agad mapupunta. Ang tawag dun, homepage, 'no. Ngayon papaano mo ibi-build yung other pages niya, okey. So, normally ang kadalasan naman na supposed to be laman ng other pages mo ay una, ito 'no, about us, and then, siyempre magva-vary siya sa needs or sa offer mo. Pero, supposed to be meron dito 'no, shop courses. Dito kasi 'no, fitness or yoga exercises 'no, mga courses yung binebenta nila dito. So, shop courses nakalagay. Pero puwede mo 'tong baguhin. Let's say ano 'to, pricing 'no. So, kunyari gusto mo, instead na ano na shop courses, ang gagawin mo ay, pricing yung nakalagay. So, ang gagawin mo lang diyan 'no, click mo yung edit menu, tapos ilalagay mo lang dito 'no, 'yan, pricing. Okay, tapos yun, check mo lang siya. Then, so ano pa yung mga puwede mong ilagay dito, dito puwede mo din ilagay yung contact us 'no. So 'yan, blog, instead na blog 'no, palitan mo siya, gawin mo siya na contact us. So, puwede natin gawin diyan, papalitan natin yung nakalagay dito, naka-link 'no. So, para magawa natin 'yun, kailangan lang gawin, una, puwede mo i-check 'no, meron na bang template na nakalagay ay yung ano na siya, yung tawag dito, contact us na siya 'no. So, kunyari dito, meron bang contact us na na menu 'no. So, dito wala pang pages para sa contact us. So, gagawin mo kapagka kunyari 'no, gusto mo maglagay dito contact us pero wala siya sa option, puwede kang mag-add. So, ang gagawin muna natin ay iki-click mo muna yung pages, tapos click mo yung add new, and then click mo 'tong page. So, basically ito kasi ito lahat ng laman ng, website mo nandito siya. So, 'pag mag-add ka, click mo lang yang page, and then ay kunyari ito 'no, contact. 'No, papaano ka ba nila mare-reach out, ta's puwede kang pumili dito ng template 'no. So, for example ay tingin ka dito nung ano, yung puwede silang mag-reach out sa'yo like, kunyari eto 'no, puwede silang maglagay ng information o kaya puwedeng ikaw din naman 'no. So, check natin 'to kung maganda 'to, ayan. So, sabihin natin, okey na sa'yo 'to 'no. Gagawin mo lang, select mo lang 'yan, lagyan mo lang ng pangalan na ano, contact contact us. Ayan, tapos public, click mo yung add. Tapos dito, puwede mo na siyang ano, eh, 'no, puwede mo siyang i-modify 'no, depende sa kailangan mo. Okey, so ngayon papaano natin 'to idadagdag dito, 'no, yung contact us na bagong lagay natin. So gagawin mo lang diyan, 'no, ito kunyari kung ayaw mo na 'to 'no, puwede natin yang i-delete, tapos mag-add tayo ng bago. Yung ginawa natin na ayan, yung contact us 'no. So gayon lang natin naka-ano siya, malaki yung letter, 'yan. So, may contact us ka na 'no, ta's modify mo lang siya dito. Tapos ay basta everytime na may kailangan ka 'no, na kailangan mo mag-add ng bagong, part ng ano mo, ng website mo, click ka lang ng ano, click ka lang dito sa add new. Ta's not necessarily na every page ay ilalagay mo dito sa navigation bar kasi remember, ang kailangan na laman lang dito ng header mo or sa navigation bar mo kung ano lang yung, ah, normally pinakakailangan ng audience mo or yung gusto mong makita. Kasi remember etong nandito sa taas, ito yung palaging nakikita or mataas yung exposure ng audience mo. Okey, para mas maging madali para sa kanila na mahanap kung ano man yung kailangan nila sa website mo. So, kung ang ino-offer mo ay kunyari nag-offer ka ng software, nag-o-offer ka ng kung ano man yung product or services mo, dapat kita na nila kaagad dito 'no. Kunyari dito 'no, pricing 'no. Tapos normally ang concern din naman ng iba, ano yung paano ka nila mako-contact, okey? So, kailangan yung mga important parts 'no, nandito siya sa navigation bar. Pero not necessarily na lahat ng pages mo nandito. Okey, puwede kang mag-add ng pages dito tapos
Hindi mo siya kailangang ilagay sa navigation bar. Now, ano pa yung mga pwede mong gawin, no, dito sa, kunyari, no, sa pag-modify dito. Dito, no, meron tayo ditong widget. Ayan, pwede ka mag-add dito. Kaya lang kasi naka-built-in na siya. So, pwede mo siyang i-modify. So, let's say for example, gusto mo mag-add, gusto mong itanong din sa kanila ano yung address nila, no? Gusto mo din itanong sa kanila kung ano yung um, company name, no? Depende. Tapos kunyari meron ka pang gustong i-add na something dito. So, click mo lang yung widget, no? So, let's say gusto mong mag-add ng calendar. Okay, so kunyari ganito, no? Contact us tapos ay gusto mo kunyari mag-add ng another menu. So kunyari ay appointment naman, no? So ito meron na siyang appointment dito na nakalagay, no? So i-add natin 'yan, tapos check natin, no, kung ano yung content nito. Ayan, so may appointment siya, no? May calendar na siya. Pero let's say kunyari sabihin natin yung napili mo walang calendar. So click mo lang 'to, tapos lalagay mo lang yung calendar na gusto mong gamitin, no? So parang gano'n siya. So, meron tayong separate na video para diyan papaano mo siya i-input dito, 'no. Pero ang pipiliin mo na template siyempre yung meron na nakalagay dito para mas maging madali na sa'yo na, i-modify yung ano mo, yung website mo. Tapos dito make sure, 'no, na tama yung pagkaka-link niya. So, for example, dito sa About Us, i-ensure mo na dapat talaga makakarating sila dun sa About Us. So, ngayon papaano mo mache-check yun? So, punta ka dito, edit menu, tapos ay click mo lang 'tong edit, no? Tapos ayan, about me, no? Tapos ito, check mo din 'to, kunyari ay dun sa pricing ba, tama ba yung sa pricing. So, courses naman yung nakalagay, so ibig sabihin tama. Basta ensure mo na tama kasi baka mamaya pag-click nila ng appointment, mapunta sila sa ibang, page ng website mo, okey? So, ganun lang kasimple, no, yung ng pag-navigate and pag-build ng inner pages ng, website mo.